Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood ngayon. So for today's video, napaka-inspiring po ng ating vlog ngayon. Maraming nagre-request nito at makakatulong din po ito sa mga aspiring na sari-sari store owner, sa mga kasari natin dyan na nanonood ngayon na gustong mag-start ng sari-sari store pero hindi nila alam kung paano at kung magkano yung kailangan nilang puhunan. So, eto guys, na-vlog ko na rin ito, na-topic ko na rin ito 6 months ago. So, medyo matagal-tagal na. Marami na rin mga nagtaas na bilihin, kaya nag-vlog ulit ako ng panibago. So, starting capital sa tindahan na 10K, ano-ano nga ba yung mabibili natin dito? Syempre mga kasari, bago ako mag-start mag-vlog, nagsulat na rin ako ng mga basic needs and fast-moving items na kailangan na unahin nating itinda sa sari-sari store natin, sa balak nating itayong tindahan. Syempre, 'di ba mga kasari, bago tayo magtayo ng tindahan, ano-ano nga ba yung mga pangunahing pangangailangan ng tao, ng customer, 'di ba? So, dumaan lang si Mother. Syempre, yung mga basic needs, fast-moving items sa ating sari-sari store, yun muna yung uunahin natin. Kaya yun yung inilista ko dito sa aking maliit na notebook. So, umpisahan na din natin mga kasari para mabilis na rin tayong matapos kasi ilang page to. Una sa listahan, meron ako ditong 38 items. 38 na paninda, iba't ibang klase ng paninda na kailangan nating unahin kapag magsisimula tayo, lalo na sa maliit na puhunan, yung nakabudget lang mga kasari. So, ito ay 10K na puhunan. Unahin po natin ang bigas. Mahal po ngayon ang bigas. Pero sa pagkakaalam ko, nasa 1/4 ang 25 kilos. So, isang sako lang na 25 kilos. 1,400. Pangalawa, noodles. Ito guys, hindi siya magkakasunod. Halo-halo na to. Noodles. Bali, 10 pieces yung nakalista dito. Pagpalagay na natin na 5 chicken noodles at 5 beef. So, 8.75 yung puhunan kada isang piraso ng noodles times 10 equals 87.50. Yung egg, yan, tuwing umaga parati yung hinahanap. Mag-umpisa tayo sa 2 tray. XL na agad yung size na itinda natin para magandang ibenta kay customer. So, ang bentahan ngayon guys ng itlog ay 10, minsan 9, depende sa puhunan. Pero, ang puhunan dito kasi ay 225 XL times 2, 2 tray, 450 yung pinatakan. Syempre, tuyo. 'Di ba? Parati din yung hinahanap. Pang-apat ang tuyo. 2 haba na yung bilihin natin. Ito guys, yung mga nakarepack na. Ready to benta na agad. So, hindi na tayo magre-repack pa kasi dagdag puhunan pa yon kasi bibili pa tayo ng stapler, ng plastic, 'di ba? So, 2 haba, 100 ang puhunan ng isang haba. So, 200 pesos yung puhunan doon sa tuyo. Pang-5, mantika. Syempre, hindi mawawala yan. Hindi tayo makakapagluto ng walang mantika. Sa mantika, 275 per dozen. So, puno to, labo. Meron lang guys bibili. Ayan mga kasari, nagbenta lang po ako ng gamis sa mga bata. Medyo namamalat na ang ating yung pagpasensyahan nyo na. Dito tayo nahinto sa mantika. Ito guys, yung sineshare ko po sa inyo na puhunan ng mga items is ngayon, yung puhunan ngayon. Kasi 6 months ago, di ba, nag-vlog din ako ng 10K na puhunan. Napansin ko, nung pinanood ko siya kanina, may mga nabagong items na idinagdag ako. Tapos, yung iba, ang mura pa ng puhunan. Kaya, nag-vlog ulit ako ng panibago. So, 275 per dozen, ang bentahan ko ay 30, isang bote. Pero ngayon po, magmamahal daw po ang mantika. In-update na ako ng aking ahente nung Tuesday. So, pang-anim is kape. Syempre, coffee is life. Hindi lang dito sa lugar namin at sa ibang tindahan, sobrang mabenta din ng kape. Naglista ako dito ng 3 klase ng kape. Bahala na kayo guys kung ano bang kape ang mabenta sa lugar nyo. Pinagpalagay ko na 125 per tie ang puhunan times 3, 375. Shampoo, syempre,
parate kailangan natin yung shampoo. 3 klase lang din yung nakalista dito. Pinagpalagay ko na nasa 70 times 3. So, 210 peso. 70 ang isang dosena. Tapos sa powder, syempre kailangan maglabas. Surf ang nakalista dito. 3 klase din. Bahala na kayo. Ano yun? Marlboro Lights po. Pasensya na po mga kasari, nahinto na naman tayo dahil may bumili ng mineral water at 5 peraso ng Marlboro Lights. So, nahinto tayo sa powder na surf. 3 kulay, ayan, kahit ano na. Pinagpalagay ko na nasa 78 ang isang ng surf powder. So, times 3, 234 pesos. Sa chichirya, syempre, parang naging fast moving na din yan or parati ding hinahanap sa isang tindahan, so hindi pwedeng mawala. Mag-start muna po tayo sa mga maliliit siguro, yung tag-9 natin tinitinda or tag-10, depende. So, worth 500 pesos muna yung pamilihin natin. Kung ano lang yung mabenta sa lugar nyo guys. Syempre, Magic Sarap, hindi yan pwedeng mawala sa tindahan dahil parating may naghahanap din. 2 Thai. So, 64 ang puhunan ng isang haba times 2. Dalawang anuhin natin dahil mabilis maubos ang Magic Sarap. 128 pesos. Sardinas, 'di ba? Hindi din pwedeng mawala yung ating mga delata. 10 pieces. So, assorted na, bahala kayo. Mega, Ligo, 555, Youngstown, bahala na kayo. Basta 10 pieces. Pinagpalagay ko na nasa 25 pesos ang puhunan. Grabe na guys. Dun sa 6 months ago na vlog ko, na ganito rin, 23 lang yung puhunan ng sardinas. Pero ngayon, 25 na times 10 is 250 pesos. Corned beef. So, 5 pieces ng corned beef Argentina. 35 times 5 is 175. Toyo. Yan, toyo at suka. Sa toyo muna tayo na 200 ml. Magbenta tayo ng 10 pieces. Starting natin na kung ilang peraso, 10 pieces, times 10, 10 ang puhunan, 100 pesos. Sa suka, 10 pieces din, kasi parehas siya mabenta, 8 ang puhunan, times 10, 80 pesos. Sa Century, flakes in oil, 35 ang puhunan, magbenta tayo ng mga 5, dahil mabenta din yung Century tuna. So, 35 times 5 is 175. Tapos, apritada. Sa mga 555 tuna, apritada na lang muna dahil yan yung pinakamabenta sa lahat. So, 29 ang puhunan times 5. 5 peraso muna yung itinda natin. 145. Medyo binibilisan ko guys dahil sobrang dami pa nito. Saktong-sakto lang talaga ito. Yung computation nito, yung puhunan sa 10K guys na budget natin kung mag-i-start din kayo sa 10K na puhunan. So, pwedeng maging guide nyo talaga to mga kasari kung gusto nyong magsimula, kung makakatanggap kayo ng bonus this 2024, di ba? 10K. Pwede kayong mag-start ng sari-sari store kung may bakanting pwesto naman dyan or may terrace sa bahay nyo. Why not, di ba? So, dito tayo sa pang 17 na item. So, Knorr cubes. Meron tayong chicken, pork, at beef. Naglista ako dito ng taga-6 muna. Tagsi 6 cubes. Doon sa 3 klase na yon. So, bali 18 pieces. Ipagpalagay na natin na nasa 6 pesos yung puhunan ng kada isang peraso. So, 108 pesos yung pinatakan nun. Wait lang guys. Okay guys, let's continue. Dito na tayo sa pang 18 na item. Pansit Canton. So, kung magtitinda kayo ng Pansit Canton, ipagpalagay na natin 5 klase ng Pansit Canton, extra hot, chili mansi, calamansi, sweet and spicy, and then original. Tagta 3 peraso. 14 ang puhunan ng kada isang peraso. Times 15, kasi tagta 3 eh. So, 210 pesos yon. Syempre, asukal ang sumunod, hindi pwedeng mawala yan. Magtinda tayo ng tagwa 1/4, mag-start tayo sa wash. So, mas madalas naman may maghanap ng wash, madalang lang ang puti. So, 3 kilo. 75 ang puhunan dito guys sa lugar namin. Meron pa kayong makukuhanan niya na mas mura pa, na nasa 60 plus lang. Alam ko meron 68, 69, ganyan. So, times 3, 225 pesos. Conditioner, syempre hindi mawawala yan kapag may shampoo, may conditioner. So, 2 dosena, bahala na kayo guys kung kulay red or green.
So, 650 yung puhunan nun eh. Kada isang peraso. So, i-times natin sa 24. So, 156 pesos yon. Tapos, syempre, merong mga customer na ayaw ng syrup. Gusto nila yung medyo level up ng konti. Tide powder. Ayan. 1 dozen yung nakalagay dito, guys. 82 ang puhunan nung kada 6. So, times 2. Kasi 1 dozen, 164 pesos. So, syempre, 'di ba guys, hindi lang naman mga basic needs, paminsan-minsan 'di ba kapag weekends, kapag Sabado or Linggo, mabenta ang alak. Magdagdag na rin tayo kahit ilang peraso. Kaya naglista din ako dito ng gin bilog. Kalahating box lang. So, 12 pieces yon. 61 ang puhunan ngayon ng gin bilog. 732. Bali, 12 pieces, diba? 61 times 12 is 732 pesos. Magdagdag na rin po tayo ng 4. Dahil yan yung mga parating hinahanap sa isang typical na tindahan. 4. So, 6 pieces ang nakalista dito. 121 na ang puhunan ng 4. Times 6, 726 pesos. Pasensya na po mga kasari at pahinto-hinto na po yung ating vlog ngayon. Araw po kasi ng Sabado ngayon. Marami bumibili kaya ayun, pahinto-hinto yung vlog natin guys. So tapos na tayo doon sa 4. Dito na tayo sa pang 24 na items. Dito tayo sa Downy na single. Downy na single, nabubulol pa ako. 2 klase yung nakalista dito. Pwede kayo magbenta nung Sunrise Fresh, yung blue, kasi yun yung mabenta dito. Pangalawa yung pink. So, isang dosena, 70, yung pinataka ng isang puhunan niya, times 2, 140. So, dito naman tayo guys sa mga biskwit, hindi pwedeng mawala yan. So, yung mga typical na biskwit na hinahanap sa tindahan, Sky Flakes na plain. 2 balot dahil mabenta po yan, 57 times 2, 114 pesos. Pudgy Bar, chocolate ang pinakamabenta, 1 balot, 78 pesos. Cream O, bala na kayo kung chocolate or vanilla. 1 balot, 78 din. Hansel Crackers and Pita Crackers, tag 60 pesos, tag 1 balot lang din. Tapos, naglista din ako dito mga kasari ng luncheon meat. So, luncheon meat yung maliliit lang. Yung katulad ng binebenta ko, yung Chinese style. 3 peraso, 35 times 10. 35 times 3, 105. Pero tama naman yung computation dito. Times 10 ang nakalagay. So, magbenta rin tayo mga kasari kahit konti ng hotdog. Yun, hotdog. Hinahanap din yan every morning eh. Mabilis lang kasing lutuin. Tender Juicy, 200 ang 1 balot. So, yung regular lang po, pwede nating ibenta ng 9 pesos. Ganon. Tapos, syempre, kapag may alak, may sigarilyo din dapat. So, paunti-unti lang mga kasari, pagkasyahin lang natin yung puhunan na 10K. Ito yung 2 mabenta na sigarilyo sa isang tindahan, Camel na pula, 5 kaha, 533 pesos. Palima-limang kaha lang dahil mahal ang puhunan ng libo yung aabutin, baka hindi magkasya yung 10K natin kung rim yung ating bibilhin. Marlboro Red, 5 kaha, 775. 2 klase lang muna ng sigarilyo. Tapos mismo, kailangan may soft drinks din tayo kahit maliit lang kasi parati din may naghahanap niyan. Coke mismo muna, 1 dozen, 190 pesos. Syempre, kailangan din ng juice, yung tinitimpla, Tang Orange, 6 na sachet, 19 times 6 is 114 pesos. Dito tayo sa pang 35 na items, Swak Bear brand. Dapat to nasa medyo unahan, kaso medyo nakalimutan ko ng ilista, pero pinahabol ko pa rin naman. 3 Thai, dahil mabenta po ang Swak, 90 times 3, 270. Pang 36 na item, napkin. Syempre, hinahanap din niya ng mga kababaihan. 3 balot. Bala na kayo kung 24 ang puhunan ng 1 balot. Times 3, 72 pesos. Nescafe na 23 grams. Hindi na kasi siya 25 grams eh. 5 pieces. So, 21 times 5. Pinagpalagay ko na 21 yung puhunan. 105 pesos. And then, yung last na munti ko na makalimutan is yung ating bedshin. So, 1 balot, 22 grams yung nilista ko dito. Bala na kayo kung anong gusto nyo guys. Kung medyo malaki or maliit, 50 pesos ang puhunan. 8 peraso lang ang laman nun. So,
a total of 10,049 pesos. And ano pa siya, may 0.5 centavos pa. So, medyo lumagpas siya sa 10,000. Pero, gano'n na rin yun, 10,049 pesos. So, yan yung pinaka-total mga kasari. Marahil may mga item akong nakalimutan, ganyan. So, kayo na yung bahalang magsiksik doon sa budget na 10K. Hindi ko alam kung ako yung may nakalimutan ba dito sa mga items na aking nabanggit. Pero, ayun, I hope na maging guide to sa mga kasari dyan na nakapanood ng vlog na to, maging guide sa inyo kung nagbabalak din kayong magkaroon ng isang maliit na tindahan. Napakalaking tulong ng vlog na to mga kasari. Pwede nyo talagang sundan. And nakakatuwa naman na makakatulong ako sa inyo sa pangarap nyo din na magkaroon ng isang maliit na tindahan, di ba? Hindi malabong lumago ang tindahan nyo basta marunong po kayong maghawak ng pera and marunong kayo mag-handle ng sari-sari store. Basta focus lang po tayo sa pagtitinda and sipag at tiyaga lang po, lalago po yung inyong 10K na puhunan. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!